Matapos ngang lumantad ng 4 sa Brave 18 ex-soldier, isinapubliko na ang mukha ng 4 na bumaliktad na ito. Kinilala ang 4 na sina Rosebert Wapan, Cecilio Laroder Jr., Benny Bolontate at Bernard Tube. Tandaan po natin ang pagmumukha ng 4 na ito na naging traidor. Binawi nga ng 4 na ito ang kanilang mga pahayag sa kanilang affidavit na nag-uugnay kina Mr. President BBM, Martin Romualdez at iba pang personalidad na umano'y sangkot sa paghahatid ng maleta ng pera. Ayon pa sa 4 na ito ay na-pressure daw sila na lumagda sa mga unang affidavit. Pero ayon kay Attorney Baligod, kabaligtaran nito. Ngayon, ipinakita ni Attorney Baligod na mayroong ebidensyang hawak si Attorney Baligod. Mga text messages at voice recordings na sinasabing alok na pera sa 4 na ito para bumaligtad. Na ani ay umabot sa 25 million pesos. Ito ang video, panoorin natin. Ganun sa harap. Nagtanong kung pwede na kayo by 7 p.m. or 8 p.m. Tapos Pwede pa show at ang date niyan yan. August 6. Mayroon. So last August 6 pa sir yung may last na... O yung deadline supposed to be 8 p.m. of August 6 ang deadline nila. Ay, kaya Can you see the message, sir? If okay lang po. ayun ang ebidensya. Sorry. Wait lang ha, picture lang ha. Sir, ano yung pinapertain ng offer? Okay. Is it, ano sir, million ba yung usapan Ito. Tingnan nyo ito. Hanggang ngayong gabi na lang ang chance, no? Oh, Ngayon hanggang gabi na lang ngayon ang chance para mag-recant. Ng August 6 para tanggapin nila yung offer, no? Ito yung offer. may Paano offer. naman po yung offer, attorney? May kwan kasi ito, sharing eh. May share yung nakikinegotiate, may share yung tatanggap. May Sir, hatian for the pa. record, sino yung nag-alok na to, sir? Pwede ba nating pangalanan po? Ibibigay namin lahat ito sa presscom, no? Okay. Pero hanapin ko yung ito. So, makita kasi pinapasakay nila yung nagte-text. Copy sir, salamat. Magkano daw ibigay nila sir? Sorry. 8, ano? 8 million. 8 million. 8 million each? And the 14? Oh, yun ang ino-offer dito sa kwan lang, sa ka-text niya. Attorney, Hmm. pwede po ilagay sa dip-dip report. Ganun yan po yung batang dip-dip po. Attorney yung ka-text niya, is it official? Is it... Retired ito. Yan. Ah, Retired retired. na military officer. Yeah. Salamat po, attorney. So, pag nag-usap kami ni Ombudsman, Okay. So malinaw yung nakikipag-negotiate dito sa 4 ay mayroon share. Talagang pera-pera lang, ano? At ito naman ang official video ng ating natitirang Brave 14 na umano'y 25 million. Umano ang inabot na offer sa 4 na ito. Ito ang video, panoorin natin. 25 million. Nagpasilaw kayo sa ganyang halaga. Napakakunting pera lang yan, mga kapatid. Mga kasama ko sa Marines. Dapat hindi kayo nagpasilaw. Hindi nyo ipinagpalit ang ating pinaglalabang ngayon. Para sa bayan. Para sa ating bayan. Para sa kinabukasan nating mga anak. Dapat hindi kayo pumayag na kukunin lang yung mga ganyan na binigyan lang kayo ng konting pera, bumaliktad na kayo. Anong klaseng kayong mga Marines pa naman kayo? Yes, tama. Sinira yung imahe ng Marines. Kaya dapat sa inyo, may kalalagyan din kayo balang araw. Salamat. Magkita-kita pa rin tayo mga kapatid. Buti pa to no, may mga paninindigan. Ano naramdaman itong mga nakarang araw na para may something na sa mga kasama niyong 4? Nakarang araw, yung dalawang kasama namin, talagang nararamdaman namin kasi kakaiba na yung mga kanilang pinapakita sa amin na mayroon silang kinokontak, mayroon silang kausap lagi sa cellphone. Oh. Pagka lumapit kami, lumalayo sila. Minsan, in-off nila yung cellphone.
So yun palang naramdaman namin. Pero hindi naman Okay. May transaction na pala. gawa ng bilang Marines o bilang kasama sa na lumalaban sa ating bayan, lumalaban sa korupsyon. Mhm. Hinayaan lang namin. Pero nung gabi, talagang umalis sila na hindi nagpaalam. Ayun, ayun. Pumunta sila sa mga nanuhol sa kanila Ayun. para tumanggap Nasilaw. konting halaga at pagpalit ng kanila mga mahinindigan. Top bilang isang beses yan na nakatig sila. Ito yung pangatlo na to eh. Oh, Humingi pa sila ng tawad yan kay attorney. Dahil pangatlo nagawa nila na. yung Una. Pangalawa, okay pa rin. Pero Napanghinaan ng loob. halaga. Pinagpalit nila yung Mhm. dignidad nila sa malaking halaga. Hindi lang ito barya. Hindi lang 100,000 kung hindi million po. Malaking halaga Mhm. ang binigay sa kanila. Tapos nagpa-press con sila, naka-Christmas na. Samantalang lumalabas naman po kami. Hindi naman kami Yes. naka-Christmas eh. Sila talagang balot na balot. Pero kahit balot na balot sila, talikod pa lang nila, alam na namin sila kung sino sila. Eh ngayon, taong bayan na ang mag-ano sa kanila. Husga. Mm. Yun ang katotohanan. Kaya siguro Panginoon na lang siguro Yes. sa kanila. Bahala. Ano ba yung ginawa nila dahil ang daming sambay ng Pilipino na umaasa sa Yes. Marines. Ngayon 14 na lang. Sa totoo lang po, proud ako sa Marines dahil nakasali na ako dito. Army po ako. Proud ako dyan sa pinaglalaban. Kaso may bumitaw Pero bandang huli, 14 pa naman kami. Sulit pa rin yan. At asahan ninyo ay yung pinaglalaban namin. Sir, excuse, pwede niyo ba banggitin yung pangalan ng apat na marin? Ang apat na bumaliktad, Yung mga bumaliktad? si Voluntate, Oh, yun. Rosbert Wopan, Bernard Tube, Laruder. At saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na hindi pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, excuse, sa tingin niyo magkano ang naibayad sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinesend, Mhm. or yung mga sa 25 million. Oy. Ilalabas din namin yung mga video call namin. Nakakausap namin yan Ang laki, no? Police Master Sergeant Calleja. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan. Mark Bunagan. Si Lasaga. Yan yung mga kumukontak sa amin para mag-recant. At saka si Colonel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin, ipapakita namin. Mhm. Sir, gaano po ba katotoo ang ipinost ni Trillanes na wala na raw kaso ang apat na marin na bumaliktad? Kaya po bumaliktad po mga yan. Dahil ang prinomeso sa kanila ay mawawala yung mga kaso, Yun naman talaga. mabibigyan sila ng malaking halaga, Mhm. at manahimik na lang sila. Okay. Yun yung mga prinomeso sa kanila, ng mga sumuhol sa kanila. Okay, maraming salamat, sir. Sir, sinabi ko nila sa kanilang interview doon sa mga ABS-CBN, GMA, sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Levy Balilod, kasama po yung kanyang asawa, na hindi naman daw po natutupad. Alam niyo po katotoo ma'am, yun, sir? yung sinasabi nilang promeso ni Senator ni Baligon, hindi po yun totoo. Mhm. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila, lalong-lalo kay Atty. Baligon, Mhm. upang mailahad Katotohanan. ang katotohanan Mm. na lantarang korupsyon na nangyari ito sa ating Which is bayan. totoo naman. Kami po mismo ang lumapit, hindi po nag-offer sa amin si Atty. Baligon Laganap ang corruption. ng mga pera or ano. Kami mismo ang lumapit. Kaya yung sinasabi ng apat na yan, puro po kasi sinungaling ang kanila. Mhm. Puro po sinungaling yung mga yan. Bayaran ko yung apat na yan. Malilima po sila.
Kaya huwag po kayong maniwala sa kanila. Sana yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw, technical sa rin voluntate. Retired ka pa naman na Marines. Pero anong ginawa mo? Nirecruit mo kayong tatlong kasama natin na lumalaban talaga sa katotohanan. Anong klase kang retired na Marines? Kapwa ka naming Marines, pero anong ginawa mo? Sinira niyo yung imahe ng Marines. Kahit sabihin natin na hindi tayo tawag nito, yung talagang sinusuka ng Marines, pero yung puso't damdamin natin, Marines pa rin tayo. Kasi naghirap tayo lumaban tayo sa bayan. Yes. Nagservisyo tayo bilang sundalo. Once sa Marines, always sa Marines. Marines pa rin tayo. Kaya sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan magka-halongkatan man ng papel. Meron kaming record sa Marines, kaya huwag nila sabihin hindi ka rin Marines. Kaya masasabi ko lang sa apat, sana yung pamilya nyo, mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo na pagtalikod sa ating pinaglalaban. Good luck sa inyo. Salamat, sir. Salamat, sir. Thank you po. Well, siguro hindi lang ito tungkol sa pera, no? Alam naman natin ang administrasyon na ito, kapag against ka sa administrasyon na ito, ay talagang yari ka. Kahit pa yung iyong pinaglalaban ay nasa tama. Siguro, safety issue na rin siguro ipagpalagay na natin para sa bawat pamilya ng 4 na bumaliktad na ito. Pero heto lang din ang logic. Papaano naman yung safety ng natitirang 14? Sa palagay ba ninyo wala ding safety issue ang 14 na ito? I'm sure bago nila pinasok itong bagay na ito na lumantad para patunayan na mayroong corruption sa administrasyon na ito, ay alam na nila ang kanilang kalalagyan at mangyayari sa kanilang mga pamilya. Alam nila ang kahihinatnan. May posibilidad na pagbantaan ang buhay ng kanilang mga pamilya, may masamang mangyari sa kanilang pamilya. So dapat nung una pa lang ay hindi na sila sumali dito sa pagtestigo na ito. Dahil in the first place, alam nila na madadamay ang kanilang pamilya. Pero ito, hanga tayo sa Brave 14 na natitira, na patuloy na kumakapit at ipinaglalaban ng tama para sa bayan. Ito ang hindi naisip ng 4 na bumaligtad. Ay kung sa tutuusin lang, maraming paraan naman para tiyakin na ligtas ang kanilang mga pamilya. Kaso lang, sa madaling salita, ay baka isa na rin ang dahilan na nasilaw sa pera. So kaya itong 4 na ito na bumaligtad, ayon sa mga netizens, hindi na rin naiiba sa mga buwaya. Talaga nga naman sa isang grupo, talagang hindi nawawala ng hudas. Tingnan mo nga sa dating majority ni na Senator Alan Peter Cayetano. May bumaliktad, may naging hudas na, nagpakahudas. Well, hindi natin sila masisisi para sa kanilang pamilya at seguridad. Ayun nga lang, sayang dahil yung kanilang pinaglalaban ay alam natin na para sa tama at para sa bayan. Kaya nga lang, sayang, mahina ang loob. Sana'y noong una pa lang ay hindi na sila lumabas. Kaya't sa natitirang 14 pa mula sa original na Brave 18, saludo po ang taong bayan sa inyo sa inyong pagpapakita ng tapang, prinsipyo, paninindigan. Dahil ang inyong pinaglalaban ay nakasalalay ang kinabukasan ng bawat Pilipino. At sa pagbaligtad ng 4 na ito, at binayaran nga daw sila para bumaligtad, so ibig sabihin, totoo na may maleta talagang natatanggap. Dahil ngayon pa lamang gusto nang aregluhin. At aking manonood, kung kayo naman ang malagay sa posisyon ng Brave 18 at may nag-offer sa inyo ng ganitong kalaking halaga para lamang bumaligtad sa katotohanan, ay gagawin nyo ba ito? O mananatili pa rin kayo para sa katotohanan at para sa bayan? Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.